Nako, mga tol, anong masasabi nyo dito sa videong panonoorin natin, no? Ayon sa isang security analyst, mga tol, no, posibleng sinasadya daw ng China na maging agresibo, no, para isuko na daw ng Pilipinas ang ating interest sa West Philippine Sea, no? So ang ginagawa nga nila, mga tol, nagiging aggressive sila, pinapakita nila sa atin yung puwersa nila, yung lakas nila, mga tol, para tayo'y masindak, para matakot at tuluyan na nating isuko sa kanila yung ating kagustuhan na magkaroon ng karapatan dito sa karagatan, mga tol, no? Anong masasabi ninyo dyan? Pero bago natin to simulan, mga kapatid, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang panonoorin natin mula rito sa GMA News, mga tol, samahan ninyo ako. At huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nasadya ng China ang mga agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea para isuko ng Pilipinas ang interes nito ayon sa isang eksperto. Depende ngayon yan sa ating presidente, mga tol. Kung ang presidente natin ay matatakutin, ang presidente natin na hindi nag-iisip ng maayos, mga tol, matagal na siguro talaga nating naisuko to. Siguro kung ang presidente natin, mga tol, is makarinig lang ng trouble, titiklop na, nako po, malamang matagal na tayong probinsya ng China. Mga tol, so tuloy natin to. Himok niya sa gobyerno, palawakin ang defense cooperation ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng masamang panahon, patuloy na nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa sa bahagi ng Exclusive Economic Zone malapit sa Zambales. Sa nagdaang 2 araw, tumutok ang BRP Magbanwa sa karagatang 70 hanggang 80 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Pero mo, no? Ganun lang kalapit, mga tol. Nakatapat nito ang China Coast Guard Vessel 3103 at ang kapalitan nitong 3304. We are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Naalala ko bigla, putulin ko muna to. Merong isang sikat na abogado, mga tol, no? Ang kinikwento niya, mga kapatid, nang nakausap daw nila si Xi Jinping, nagpaalam daw yung kanyang bossing, dating presidente, mga tol, na kung maaari para makatipid tayo, mag-aano tayo. Kumbaga, magsasagawa tayo ng oil exploration. Kukunin na natin yung mga langis dyan sa West Philippine Sea para makatipid tayo kaysa bili tayo ng bili sa ibang bansa. Maganda sana yun, mga tol. Malaking tulong sana yun sa ekonomiya natin. Kaso ang sabi ni Xi Jinping, don't do that or we're going to have a trouble. Nung nakarinig ng trouble, mga tol, ayun, na-shocks daw sila, mga tol. Na-shocks sila. Ay nako po. Ngayon, mga kapatid, etong ginagawa ng China sa panahon natin ngayon, kung ang presidente, hindi lang si Marcos pati yung mga susunod na presidente is malakas magkape at masyasyak din, mga tol, baka patrasin na natin lahat ng mga barko natin. Baka yung arbitral ruling natin, mga tol, ituring na lang natin isang pirasong papel na pwedeng itapon sa basurahan at makipagkaibigan na lamang tayo para wala nang gulo. Diba? Okay na yan. Diba? Kesa naman makaaway natin ng China, kesa naman, diba, gerahin tayo niyan, which is parang hindi naman mangyayari yun, mga tol. Taiwan nga, hindi nila ma-atake-atake, tayo pa kayang Pilipinas, mga tol. Diba? Ngayon, kung ang gugustuhin ng susunod na presidente o kaya ng presidente natin sa ngayon, mga tol, maging sunod-sunuran na lamang tayo sa kagustuhan ng China, magpalit na rin tayo ng bandila. Diba? Diba? Magpalit na rin tayo, mga tol, ng ating mga ng ating lahi, no? Hindi na tayo Pilipino, Chinese na rin tayo pag ganun. Tuloy natin to. Really standing up against the Chinese unlawful presence dito sa loob ng Exclusive Economic Zone. Pero tingnan mo yung paninindigan ng ating Philippine Coast Guard. We are really standing up, diba? Naninindigan tayo, mga tol, against the Chinese unlawful presence, diba? Labag sa batas na presensya dito sa loob ng Exclusive Economic Zone natin. Diba? Para hindi ma-legitimize ng China na masabi nilang they have the total control of these waters. Kasi ngayon ang gustong ipakita ng China, mga tol. Diba? Meron silang total control sa mga karagatan natin ngayon. Para hindi ma-legitimize ng China na masabi nilang they have the total control of these waters.
Sa forum kanina ng ADR Strat-Based Institute tungkol sa Philippine-Japan Strategic Cooperation, may babala si dating Philippine Navy Admiral at Security Analyst Rommel Jude-ong sa ginagawang taktika ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa paghati ng opinyon ng sambayanan sa pamamagitan ng maling impormasyon, posibleng sinasadya raw ang panggigipit na ginagawa ng China. Kita nyo yung sinabi, bukod sa paghati ng China sa opinyon ng mga mamamayan, mga tol. Kasi mga tol, merong mga Pilipino, sad to say, wala silang pakialam sa nangyayari sa West Philippine Sea, mga tol. Mas nakatutok sila sa nangyayari sa politika dito sa Pilipinas. Awayan, nagbangayan ng dalawang panig, mga tol. VP at saka ng presidente, mga tol. Alam naman natin dito sa VP, dito sa panig ng mga Duterte, medyo friend nila ang China. So bakit nga naman sila maiinis dito sa China? Di parang kinalaban na rin nila yung sinusuportahan nila. Diba? Dito naman sa panig ni Marcos, mga tol, yan, medyo may mga pakialam sila sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. Yung kabilang panig kasi puro no comment yun, mga tol. So dahil nga doon, mga tol, sa awayan ng panig na yan, nagiging nahati ngayon, mga tol, yung suporta ng mga tao sa pinaglalaban ngayon ng ating gobyerno. Diba? Nahahati sila kasi ayaw nila kay Marcos Ayaw nila kay Marcos. So kahit na anong gawin ni Marcos, ipaglaban man niya ang West Philippine Sea, wala silang pakialam dyan. Diba? Kasi kapag sinuportahan nila yan, mapupuri pa tuloy si PBBM. Ayaw nila yon, mga tol. Ayaw ng mga ng mga Marcos haters yon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa mga alegasyong ito. If they are able to escalate tension to the point that yung target country is willing to give up yung national interest niya just to avoid further escalation. And that area I'm worried about sa West Philippine Sea kasi sometimes we are focused on the de-escalation. We are not looking at the big picture, which is we are incrementally losing. Isa sa mga ipinapanukalang solusyon sa panggigipit ng China ang pagpapalawak ng defense cooperation hindi lamang sa Japan kundi pati sa South Korea, Taiwan at Australia. Sa linggo nakatakdang mag-usap sa Mas dumami mga bansa, sabi niya ganon. Ngayon, tatanungin ko kayo, pabor ba kayo doon sa sinasabi niya? No, na mas palawakin pa natin yung defense coordination natin, not just Japan, kundi isama na natin South Korea, Taiwan, Australia, di ba? Kasi alam naman natin sa Amerika meron tayong Mutual Defense Treaty. So okay na yon. Given na yon, mga tol. May ano na tayo dyan. Dito pa sa ibang mga bansa na willing makipag-cooperate. Telepono nina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joseph Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Kabilang sa pag-uusapan nila ang mga kaganapan sa rehiyon at kooperasyon ng tatlong bansa kasunod ng makasaysayang Trilateral Summit Abril noong isang taon. Ngayon, sa pag-uusap ni President Marcos sa ni Biden, di natin alam kung magkakaroon pa ng impact yon kasi outgoing na siya. Papalit na sa kanya si Trump, di natin alam, mga tol, kung ano naman ang policy ni Trump pagdating dito. Sa susunod na linggo naman, bibisita sa bansa si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi para pag-usapan ang mga political, defense, security, economic at development cooperation ng dalawang bansa. Ito'y habang hinihintay pa ang pagbigay ng concurrence ng Japanese Parliament sa Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na magpapatibay sa defense cooperation ng dalawang bansa. Alright, mga kapatid, yan narinig natin ang mga maiinit na balita ngayon. Ang sinasabi nga ng isang security analyst ay posibleng sinasadya daw ng China ang kanilang pagiging agresibo para matakot ang Pilipinas at isuko na lamang natin ang ating interes sa West Philippine Sea, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan magbigay ng inyong opinion, reaksyon, komentaryo sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako nga pala si Shobol D. Peace out.